Hello sa inyong lahat. Sana ay kayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na pinapanood niyo ang bidyong ito. Bali sa bidyong ito ay ang topic ko ay yung finish contract ng inyong lola dito sa aking trabaho hanggang na lang ako September katapusan. Dahil ako ay nagpaalam na bali ako ay mag-6 na taon dito sa kanila sa darating na October 15 kasi October 15 ako nagsimula. Pero syempre dahil sa matagal na rin naman at gusto ko rin namang mag-try ng iba kasi ang haba kasi ng oras kapag ang trabaho mo ay stay in ka sa bahay ng amo mo. Pero syempre meron namang pahinga na 2 oras tapos hindi naman ganun super late ang trabaho ng hanggang sa gabi. Medyo maaga-aga namang natatapos, depende. Kwentuhan ko lang kayo nang nagsimula ako dito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako ay nanggaling sa Pilipinas. Nag-apply ako doon papunta ng Poland. Tapos, sinuwerte naman na after ng 7 months na pag-aantay, ay nakaalis papunta ng Poland, then nagtrabaho sa Poland ng 2 buwan. Medyo mahirap yung company na napasukan ko kasi yun ay sa factory ng mga kahoy na idinideliver sa mga furniture, sa mga gumagawa ng furniture na company. Talagang kami nagpuputol ng kahoy, kami nagsasalansa, napakabigat ng mga binubuhat namin. Magbubuhat ka ng wheelbarrow na punong-puno ng mga reject na kahoy na itatapon dun sa labas. Talagang yung ibang mga kasamahan namin doon ay ilang araw lang o pagdating pa lang doon sa Poland o sa company ay talagang umiis ka po na lumilipat. Yung company na napasukan namin doon sa Poland ay hindi mahigpit. Hindi ka pipigilan kung ayaw mo na doon sa kanila. Pwede kang umalis. Nung time na naroon ako ay may mga kasamahan ako na talagang nire-recruit sila ng ibang mga nasa ibang company katulad nung sa fish factory. Kaya yung iba namin kasamahan ay lumipat. Pero dahil nga sa ako naman ay may plano na lumipat talaga dito sa Spain, pinagtiisan ko kahit mahirap ang trabaho. Kasi pag lumipat ka kasi ng company sa Poland, pagdating mo doon sa lilipatan mo, hindi ka naman kaagad pwedeng magtrabaho. Mag-aantay ka muna ng 2 linggo dahil ipaprocess pa yung iyong working permit. Hindi ka kasi pwedeng magtrabaho nang wala kang working permit. Sayang naman yung mga araw na mag-i-stay ka nang wala kang kikitain. Kaya pinagtiisan ko na lang, talaga nag-ipon lang din ako ng pamasahe. Tapos, saka ako nag-decide na tumawid o lumipat dito sa Spain. Unfortunately, dapat talaga hindi pa ako lilipat noong August. Kaya lang kasi nga itong company namin ay kami dati ay under broker. Ngayon, dahil sa kakaunti na lang kaming Pilipino, ang ginawa ng company ay dinirect hire na kami. Inalis na kami sa broker at nag-direct, parang direct na kami doon sa company. Then, nung time na yon, nung sumahod kami dahil direct company na kami, mas malaki ang sinahod namin. Umabot ako ng 44,000 sa pesos. Samantalang nung unang sahod ko ay nasa 25,000 lang yung sahod ko doon. Then, okay naman doon kasi may service, kaya lang ang Sabado at Linggo halos walang pasok yan. Kaya lang ang mga grocery sa Poland kapag mga ganyang araw ay sarado kasi nga ay doon ay talagang family oriented. Kaya sarado, kailangan family day. Meron doong ibang bukas na pwede kayong bilhan, yung maliliit lang. Pero kung halimbawa gusto nyo pumunta gumala o pumunta sa mall kapag weekend ay sarado. Ngayon, dapat kasi nga hindi pa ako aalis sa Poland noong August. Kaya lang ang company ay gusto nang i-process ang aming TRC. Kaya ang ginawa namin ay nagsabi kami ng totoo na kung pwede, wag nang i-process ang aming TRC. Pero gusto pa namin magtrabaho hanggang katapusan ng August. Kaya lang nung nalaman ng company na gano'n ang aming plano na kami ay aalis din, pinaalis na kami ora-orada. Tapos, ang ginawa namin ay ayusanan muna namin umalis. Mag-stay muna kami dun sa accommodation. Kaya lang nalaman noong nagmamanage na Pilipina doon sa inuupahan namin, ay pinaalis talaga kami. Kaya napilitan kaming mag-check-in sa hotel. Then, buti na lang nakabili naman kaagad ako ng ticket. Bali, nag-bus
lang ako papunta ng dito sa Spain, from Poland to Spain. Yung iba ko mga kasamahan, dahil kami ay 5, ay sila talaga ay nag-stay pa rin sa Poland ng time na yan. Ako lang talaga yung aalis na pupunta ng Spain. Ngayon, anihatid naman nila ako doon sa bus terminal, tapos nagbiyahe ako. Medyo mahaba ang biyahe. Halos 2 araw yung biyahe. Kasi umalis ako doon Friday ng hapon, dumating ako dito Linggo ng umaga. Mahigit na 1 araw sa biyahe. Okay lang naman kasi matutulog ka lang naman doon, kakain. Kaya magnagdala ako ng maraming kutkutin, kain pagkain, saka drinks. Kaya lang pagdating ko dito, syempre, hindi mo naman mauubos din. Kaya, ayun. Ngayon, pagdating ko dito, ay meron akong mga kaibigan na tumulong sa akin. Hinanapan nila ako ng boarding house. Pero kahit ako ay may kaibigan dito, hindi naman kami kaagad nagkita kasi nga sila ay busy din. Tapos August kasi yan, nung time ng pag-August kasi dito, ang mga kababayan natin dito ay sinasama ng kanilang mga employer sa mga bakasyon, sa mga probinsya, kaya hindi kaagad kami nagkita-kita. Then dito kasi kahit pasabihin natin na may kakilala kayo, madalang talaga na magkikita kayo kasi nga pagod din sila sa trabaho at meron din sila kanilang pinagkakaabalahan. Then, nung pagdating ko dito ay hindi kaagad ako nakahanap ng trabaho. Nakahanap ako ng trabaho ay by September na. Then, unfortunately, hindi ako nagtagal doon sa amo. Parang 3 weeks lang ako doon. 4 yung bata na doon sa una ko napasukan. Then, after no, natambay na naman ako. Then, nahanap ko itong employer na to sa Facebook group. Kaya, ina-advise ko yung mga kababayan natin na pupunta dito sa Madrid. Mag-join kayo sa mga Facebook group. Kasi, hindi nyo alam na baka doon nyo mahahanap yung magiging employer nyo. Then, yun nga, ang kinausap ko ay yung pinalitan ko. Siya kasi yung naghanap at kami nag-usap. Then, sa dami ng mga nag-contact sa kanya, ay ako yung napili niya kasi yung ibang mga nagme-message sa kanya ay masyadong mapili, masyadong choosy, maraming dinedemand. Kaya yun, ako ang pina-interview at ako naman, ako lang yung nag-iisang pina-interview at ako, syempre, ay tanggap na ako. Ayun, syempre kahit papaano kailangan mo ding i-build up ang sarili mo. May mga tinanong sa akin noon kung ako ba ay marunong na lumangoy. Sabi ko hindi masyado, pero marunong ako mag-floating ganyan. Tapos tinanong kung gaano ba ako kagaling mamlansya. Sabi ko ay 8, sabi ko ganyan. Syempre, wag naman masyadong perfect, pero wag naman yung medyo mababa. Medyo sakto-sakto lang, charot. Pero sa totoo lang hindi naman talaga ako magaling mamlansya. Ayan, tapos siyempre, tatanungin ka kung marunong ka magluto. Sabi ko, I love cooking. Then, willing naman ako matutong magluto. Ayan. Tapos, hanggang sa ayun na, nagsunod-sunod na. Bale, yung pinalitan ko ay nagsama pa kami ng 2 linggo. Bale, tinuruan niya ako ng ibang mga lulutuin, kung ano yung mga ginagawa dito. Then, nagsimula, after nung 2 weeks na yun, siyempre, solo na ako. At tapos, yung inaalagaan ko ay, nung time na yon ay mahigit na 3 years old pa lang siya. Grabe, medyo, syempre, yung bata naninibago pa. Tapos, bata pa yan. Naku, na-stress talaga ako. Alam mo yung sabi ko, mas napapagod ako doon sa inaalagaan ko kesa doon sa ginagawa ko sa trabaho ko dito. Kasi may time na mahirap, alam mo yung mag-adjust ka. Tapos, halos first time ko pa lang na magtatrabaho as domestic helper. Kasi nga, ako naman ay nagtrabaho as a factory worker sa Taiwan ng 12 years. Kaya hindi ganoon kaya napakalaki ng adjustment na nangyari sa akin. Kahit ba ako ay nakapagtrabaho sa Hong Kong ng 3 weeks, talagang wala pa rin naman ako masyadong idea or hindi ko pa talaga gaano gamay ang pagtatrabaho sa bahay. Then, may ilang beses din ako nung bago ako dito na umiyak ako kasi syempre, bago pa nga lang ako nagtatrabaho sa bahay, may mga pagkakamali ako na nagagawa katulad ng mali ang paglaba ko. Syempre, halimbawa, mahal yung na damit na nalabhan ko na medyo nagkaroon ng problema, ganyan. Okay naman. Tapos may mga nadadamage ako dyan. Yun, syempre, tsaka hindi pa rin naman nagkikilalahan, kinikilala pa namin ang bawat isa. Siguro, nung time na nagkamali kasi ako ng laba,
ay medyo na-offend ako doon sa sinabi ng amo ko. Pero nung napansin niya na parang baka umiiyak ako, ayun, pinuntahan niya ako at kinamusta niya ako. At yun, naging okay kami kasi nga sabi niya, bagay lang naman yan at walang okay lang yun. Yun ang kagandahan dito sa kanila. Syempre, kahit naman tayo, if ever na meron tayong bagay na nasira ng iba, ang first impression naman kasi talaga natin ay magagalit naman tayo. Pero kapag medyo humupa na yung ating inis o yung ating ay magiging okay na kasi mas importante naman yung buhay kesa doon sa mga bagay na pansamantala lamang naman. Kaya ayun, hanggang sa nakilala na namin ng isa't isa at nakilala na rin nila ako na medyo may pagka-sensitive talaga ako. Kaya sa totoo lang, inaano nila kapag kinakausap nila ako. Kasi ayoko kasi talaga nakakausapin ako ng hindi maayos. Yung hindi maayos yung pag-deliver nila ng sasabihin nila. Kagaya nun, ngayon, nagpaalam na nga ako kasi actually, nung bago ako magkaroon ng papel, plano ko naman na talaga na umalis kung nagkaroon na ako ng papel. Kaya lang ay may mga bagay na nababago. Kasi nga, syempre kapag sobrang bait ng amo mo, kaya lang masasabi ko lang, wala namang taong perpekto. Meron silang pagkukulang at meron din naman tayong pagkukulang. Yun lang ang masasabi ko na sila ay sobrang bait pero walang taong perpekto. Ayan, yun. Kaya sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain, na makikipagsapalaran, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na walang experience, ang i-advise ko sa inyo, gawin nyo din yung ginawa ko na kunwari ay gumawa kayo ng kunwaring experience nyo. Ang ginawa ko noon ay ako kunwari ay nagtrabaho sa Hong Kong, which is totoo naman, pero 3 weeks. Pero nilagay ko sa aking resume o yung sinasabi ko kapag nagpapa-interview ako, yung 3 weeks, naging 3 years. Tapos syempre yung mga ginagawa ko doon, yung ginagawa ko ng 3 weeks, di sinabi kong ganito yung ginagawa, pero yun nga, konting white lies kasi nga medyo mahirap ka kasing ma-hired kapag wala kang sasabihin na experience mo. Kaya ayun, kailangan yung gumawa. Sa mga kababayan naman natin na talagang may experience, huwag kayong matakot na makipagsapalaran dito sa Spain. Kaya lang ang masasabi ko talaga sa inyo, mas marami kasi ang hiring sa mga may papel. Yung mga hiring na nakikita ko para sa mga walang papel ay hindi ganun kadami. Kaya sa mga kababayan natin, kailangan nyo sipagan sa paghahanap ng trabaho. Huwag kayong mapili kung ano muna yung meron dyan. Ang masasabi ko, kahit medyo maliit yung sahod, ay pwede nyong tanggapin muna kasi pwede nyo namang alisan yung amo na yan if ever na makahanap kayo ng mas mataas na offer. Kasi sayang yung panahon na nag-i-stay kayo dito sa Spain nang wala kayong trabaho o at walang pera na pumapasok sa inyong bulsa. Kaya yun nga, sa mga kababayan natin na talagang gusto na pumunta dito sa Spain at may pagkakataon kayo, pwede kayong makipagsapalaran dito. Magdala lang din kayo ng konting pang-allowance nyo kasi syempre walang libre sa panahon ngayon. Sa boarding house pa lang, malaki ang babayaran nyo. Nasa, ipagpalagay na natin na 200 euro per month ang babayaran nyo. Kasi nga, araw-araw pa kayo uuwi sa boarding house. Kasama naman na doon sa 200 yung tubig, kuryente, at wifi. Depende na lang sa mahanap nyo na boarding house kung may sobra pa dyan sa 200 na sinasabi ko sa inyo. Pero yung 200, siguro naman ipasok na sa bangayang. Kapag lampasan ng 200, ay maghanap-hanap na kayo ng iba. Sa mga walang kakilala dito, wala namang problema. Mag-join lang kayo sa mga Facebook group. Mag-post kayo doon na kayo ay pupunta ng Spain. Naghahanap kayo ng boarding house. Sa totoo lang, wala akong alam na boarding house na available. Kaya doon na lang kayo. Mag-direct na kayo sa Facebook group kung saan kayo naka-join. Mas maganda, huwag kayo gumamit ng anonymous para ma-direct message na kaagad kayo ng mga may available na bed space dito. Ang advice ko din, ang kunin nyo muna ay bed space muna. Huwag muna kayong mag-room kasi lalo na kung isa lang kayo o dalawa, okay lang sana kung mahanap nyo na boarding house o yung kwarto ay nasa 350 lamang per month, okay lang, hindi masyadong mahal. Paano kung mga 450 yan? Kasi depende kasi ang upahan dito sa location, kung gaano kalaki, at siyempre kung bago yung boarding house. Siyempre kapag bago, mas mahal. Then, magdala kayo, kung kaya nyo magdala ng 1,000 euro sa mga babae, mas maganda kasi kung sosobra man yung perang yan, ay pwede nyo namang itabi o kaya ipadala sa Pilipinas. Then, sa mga kababayan natin, baka nag-iisip kayo na yung mga boarding house na pupuntahan nyo, ay
nag-i-impadron ba agad, sasabihin ko sa inyo na marami na dito mga landlady ang wala na halos tiwala sa mga bagong dating. Kasi ang mga bagong dating dito, pagkatapos ma-impadron, ay umaalis o lumilipat. May mga case pa nga na halimbawa, naging okay sa trabaho, tapos pwede naman silang mag-stay na lang dun sa amo, ay hindi na nagbo-boarding house. Siyempre, kawawa naman yung landlady nyo. Nakaregister kayo doon sa bahay na tinitirhan nyo o doon sa inuupahan nyo, tapos bigla kayong aalis kasi nagagalit na ang munisipyo o kung saan man nagpaparegister, kasi nga iisip nila na baka itong landlady na to ay ginagawang negosyo, itong pagpapaimpadron, kasi siguro meron na silang idea na may ibang mga tao na ginagawang negosyo na nag-iimpadron tapos nagpapabayad, kaya mahirap din. Kaya sana intindihin nyo, if ever na pupunta kayo dito ng Spain, sasabihin na magiging landlady nyo na after 2 months or 3 months pa saka kita i-impadron, kasi nga nadadala na sila sa mga madaling umaalis. Alam mo yung pagdating dito gusto lang magpa-impadron para meron ka agad silang katibayan na dumating sila sa ganitong petsa. Kasi nga ang impadron ay isa sa mga requirements kapag ikaw ay magpa-process ng papel. Kasi nga ang basihan kasi ng 2 years mo or 3 years mo dito sa Spain ay yung ticket mo o kaya yung impadron. If ever naman, pwede naman ang gawin nyo. Merong short courses kay Chef Opelia. I-follow nyo o yung Alitap-tap di Kusina. Naandun yung mga available na slot, kung ano yung mga available na short courses na meron si Chef. Ito yung sushi, paggawa ng sushi, o kaya ay mga pagluluto ng kung ano-ano. Ilang oras lang naman yan, magkakaroon ka na ng certificate. Magagamit nyo yung certificate na yan sa pag-process nyo ng papel. Pwede itong gamitin na supporting documents at ito ay accredited ng government dito sa Spain. Kaya napakaganda. Pwede na rin yan na maging isang supporting documents at patunay na ikaw ay dumating na sa ganitong date. Kasi nga meron kang certificate if ever na hindi ka pa impadron ka agad, diba? Iba-iba na rin yun. Siyempre, kukuha ka ng tarjeta para sa transportation, no? Isa na rin yun. The more, the merrier. Kaya yan. Ayan, sa mga kababayan naman natin na walang experience sa pag-aalaga ng bata, hindi naman masyadong komplikado dahil mababait naman ang mga bata. Meron lang ibang mga talagang mga sutil na spoiled ata sa mga magulang. Pero siyempre, kadalasan naman ng mga bata dito ay kahit 3 years old pa lang ay pumapasok na sa school. Kaya yung mga bata na yan ay makakasama nyo lang sa umaga at kapag umuwi na. Siyempre, kadalasan ng mga bata dito ay dinadala sa parke para makapaglaro sila. Talagang yung ibang mga magulang dito ay kailangan tinataboy talaga nila yung mga anak nila na magpunta ng parke. Bale, depende kung ilang taon yung batang aalagaan nyo, kung kailangan nyo makipaglaro o kailangan nyo lang bantayan. Then, ano pa ba? If ever naman, kung itatanong nyo kung magkano ang sahod dito, ay syempre, depende na lang sa employer talaga o sa amo na mapupuntahan nyo. Kasi paglaki ng bahay, paglaki ng pagdami ng mga anak na aalagaan, pagdami ng trabaho na gagawin, paglaki ng sahod. At syempre, nasa sa inyo din yan kung stay in or stay out ang hahanapin nyo. Pero mas maganda, stay in muna ang kunin nyo para mas makatipid kayo. Sa totoo lang, kahit mga may papel dito, ay stay in pa rin ang ginagawa ng iba kasi mas nakakatipid sila. Kaya lang, kung meron naman kayo yung mahahanap na extra pa na trabaho na per hour after nung full-time na stay out, mas malaki ang sasahurin nyo. Sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain, nawa ay makapunta kayo dito sa lalong madaling panahon habang hindi pa mahigpit. Pasensya na kayo doon sa ibang mga kababayan natin na nagtatanong kung ano ba ang way o kung saan bang mga agency na legit na pwede kayong mag-apply para makarating kayo dito sa Spain. Wala kasing direct hire papunta ng Spain at hindi ko na alam kung ano ang isasuggest ko sa inyo para kayo ay makapunta dito sa Europe. Wala akong alam na agency na pwede nyong applyan or mai-refer ko sa inyo kasi nadala na ako doon sa nakaraan na isinuggest ko sa inyo at hindi nakaalis yung mga kababayan natin. Masyadong malaking stress ang naidulot ko. Talagang hindi sila nakaalis tapos yung pera na nire-refund nila hindi pa nila nababawi. Talagang humingi ako ng paumanhin sa mga tao na nag-apply, nagtiwala sila dahil na binlag ko. Kala nila ay talagang
talagang mapagkakatiwalaan, kasi isa din naman ako sa nagtiwala sa pangako nung mga nag-aasikaso ng application, pero unfortunately ay hindi talaga nakaalis. Pero yung sana ay huwag kayong susuko katulad nung nangyari sa akin, na plano ko ay pumunta ng Canada pero hindi ako nakaalis. Sana ay huwag kayong magpadala na porque hindi kayo nakaalis ay isipin nyo na baka may ibang plano sa inyo sa Lord. Merong talagang nakalaan para sa inyo. May mga time naman na sa unang try hindi kayo nakakaalis. Subok lang ulit kayo. Huwag kayong susuko. Huwag nyong i-give up kaagad ang inyong pangarap. Kasi sa totoo lang, if ever na makakarating kayo dito sa Europe, ay napakalaking opportunity ang nag-aantay sa inyo. Huwag kayong magpa-apekto sa mga sinasabi ng iba, na kasi yung iba masyadong dinidegrade yung pagtatrabaho as a domestic helper. Yan naman ay pwede naman na gawin nyo lang na stepping stone. Nasa sa inyo naman yan kung magpapatali kayo sa pagiging domestic helper or hindi. Ayan, sana ay kahit papaano ay meron kayong natutunan sa video kong ito. At habol ko lang sa mga nagme-message sa akin, kasi nga nag-post ako doon sa aking Facebook account at saka doon sa Madel Vlog kung saan ako nagre-reels na ako ay lilipat na. Huwag muna kayong mag-message na kayo ay nagsasabi sa akin na gusto nyong kayo ang papalit dito sa akin, kasi hindi pa ako naghahanap at medyo matagal pa naman ako aalis. Sa totoo lang ay gusto ko kasi na ang ibibigay ko sa amo ko ay talaga yung mapagkakatiwalaan, yung magtatagal sa kanila na katulad ko. At ang gusto kasi nila ay yung mahiyain siguro, kasi mahiyain ako. At yung mga ginagawa ko dito ay kaya niya rin gawin, kasi para hindi rin sila mahirapan. Mabait naman sila, wala kayong masasabi. At yun, hindi rin kayo mahihirapan dahil yung bata na inaalagaan nyo ay hindi na alagain, kasi malaki na siya, kaya na niya ang sarili niya. Talagang maglilinis at magluluto na lang ang gagawin nyo dito. At minsan, isang beses lamang o 2 beses lamang kayo magpupunta ng parke, kasi nga maraming activities yung alaga ko. Ayan, wag nyo akong i-message saka na pag wala akong makita na hindi ko kasi alam. Hindi ko pa rin kasi alam kung pwede ba silang tumanggap ng wala pa dito. Hindi ko rin alam kung pwede ba yung bago pa lang dito. At hindi ko rin alam kung pwede ba yung may papel na. Wala pa akong masyadong alam na details kung ano yung gusto nila. Basta alam ko lang, ang sabi ay mapagkakatiwalaan at yung parang katulad ko na maraming ginagawa. Alam mo yung, kasi ako parang all around kung ano yung kailangan, yung medyo parang flexible, ganyan. Kaya sa mga kababayan natin na gustong pumalit sa akin ay antay-antay muna kayo, kasi hanggang September katapusan pa naman ako magtatrabaho dito. At ang kagandahan nga pala, yung papalit sa akin ay magsasama tayo ng maka 2 linggo. Magtuturoan tayo dito. Magtutulungan tayo sa trabaho sa loob ng 2 linggo. Ayan, sana ay meron kayong natutunan sa video kong ito, at sana sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Spain o kaya sa Europe, nawa ay makarating kayo sa lalong madaling panahon. Huwag sana kayong susuko, laban lang. Ayan, maraming salamat sa panonood, at nawa ay magkita tayo sa mga susunod ka pang videos.